Si Palo mga kaprobinsya, hinasa namin ng husto sa paghila ng karusa. Kailangan na sa loob ng isang linggo makahila siya ng mga ilang bisis para hindi niya makalimutan habang palaki na palaki yung katawan niya. Sa mat? Huwag pinaloy rin yung kalo. Kalo, hindi na tumakbo. Hindi na pula na. Halo, ang hina mo naman. Relax naman. Yung kalabaw natin na si Palo, masahan na po sa pagtila ng karusa. Pero may napapansin kami sa kanya, may ugali siya. Pag huminto siya, gusto niyang tanggalin yung yugo sa kanyang liig. Or minsan, gusto niyang humiga. Mahirap na po magturo ng kalabaw basta malaki na. Kaya yung isa nating kalabaw na si Paula, balak ko na rin na sa sunod na araw turuan natin maghila ng karusa. Hinahanda po natin si Palo para pag maghako tayo ng napier or mga dahon ng tubo, dalawa na sila si Jim na maghila ng karusa. Kung hindi pa sana namin naibenta si Kara, siguro si Palo hanggang ngayon hindi namin maturuan sa paghila ng karusa. Kasi ano naman si Kara, marami pong nagsasabi dito sa amin na yung mga ganyang klaseng kalabaw na bupalo medyo tamad yan, sabi nila. At yung area natin dito mga kaprobinsya, oh, nataniman na namin ng napier. Pati doon naman kami magtanim sa malapit sa ating kubo, yung mga bakante doon, yun na po ang trabahuin namin. Yan. Tapos meron pa doon. Si Palo mga kaprobinsya, pang-apat na trip na yan. Napakan yung tali. Pang-apat na trip, tig-2 sako. Ang ingay ng kuliglig.
Nice, Lo. Good job, Lo. So ngayon, dahil tapos na si Paulo sa kanyang trabaho, pakainin natin ng kupramil. Makulimlim naman dito sa amin mga kaprobinsya, oh. At maambon. Mukhang may malakas na ulan na paparating. May mga pagpatak-patak na ng ulan. Ay, ay, ay. Dahil may ulan, ipasok natin sila. Parang galit siya sa akin, ah. Ibalik ko dun sa kulungan yung mabaka natin. Nagmamadali si Kwan, si Batang. Mukhang naglandi yung baka natin, oh, na si Batang. Uy, nalandi siguro mga kaprobinsya, oh. Si Limer hindi pa kumasta, oh. Ayaw mo pagkasta. Pero pinamay-amay natin kay Limer para kung sangaling naglandi, kasi kusa siyang pumasok dyan. Ayaw, delikado dyan, delikado, baka madulas yung baka natin. Limer, mahina ka. Bata pa siguro si Limer mga kaprobinsya, kaya ayaw niyang kumasta. At saka hindi pa naglandi ng gusto yung baka natin. Pero palagi po natin siyang ipaamoy-amoy sa ating mga baka dito na lalaki. Kasi pag may maglandi dito, yung si Pugi, maamoy niya. Hindi yan mapakali pag may maamoy siya na babaeng baka na naglandi. Gusto yang kumawala. Katulad din ng kambing. Malalaman din nila pag may maglandi na kambing. Yan. Good boy na si Palo, oh. Ubos na yung kuprabil na ibinigay natin. Sa mga hindi po nakapanood sa una naming mga video, nanganak na po yung inahin nating baboy. At hindi po tayo na prank sa ating baboy. At 13 po yung anak niya. At ngayon, lagyan namin yung trapal sa gilid, yung dingding, para kung sakaling may ulan, hindi mabasa yung mga biik niya. At saka hindi masyadong malamigan yung ating mga biik. Itong unang na ba eh? Adi po maabot sa lalong? Oh, itong unang karirang dire siguro, oh. 13 po yung ating mga biik ngayon.
hangin. Yan po. Nalagyan na natin ng kapal. Itabila na. Hello. Yan po ang ating mga biik. Doon sa bundok mga kaprobinsya, oh, nag-fog na. Hindi na makita yung tao doon pag nasa malayo. Yes. Napakaingay po sa ating mga alaga. At yung mga rabbit natin dito, palagi pa tayo nagkatay dito ng rabbit. Tapos may nanganak naman sa ating mga rabbit. Ang bilis lang lumaki mga kaprobinsya, oh. Yan. Nung pumunta tayo dito, mga maliliit pa yung mga anak dito sa ating rabbit. Pero ngayon, oh. Hello. Napakabilis lang lumaki. Sa ngayon, hindi na natin mabilang kung ilang kids lahat yung ating mga alagang rabbit dito. Tapos meron pa dito. Siguro pwede natin silang palabasin. Uy, saan eh? Gitas karona. Pwede natin itong tanggalin, oh, para makapunta sila sa ibaba. Matagal na po na hindi natin na-check yung mga hukay ng ating mga rabbit dito. Yan, oh. May laman, oh. Dalawa yung nakita natin. Hello. Buti nilang nagka-survive kahit palagi umuulan dito sa atin. Kadalasan po pag andun lang sila sa lupa mga anak at palaging umuulan, hindi maka-survive yung kanilang mga anak. Malalim yung hukay dyan. Baka may rabbit dyan sa loob. At mayroon pa dito ang hukay. Malalim din. Mukhang marami na nag-listing sa ating mga rabbit dito. Kasi marami ng hukay, oh. Dito. Tinabunan. May hukay din. Tapos may langaw. Delikado. Baka may anak sa loob dyan. Tapos namatay lang. Tuloy-tuloy pa rin yung pagdami nila. Ang i-check naman natin ngayon, yung ating bingala na naglilim doon. Pero yung una mga itlog sa ating bingala mga kaprobinsya na pinalimliman natin ng pabo, mukhang hindi napisa. Kasi yung na-rescue natin yung mga itlog nila, nabaon na sa lupa. Sa mga panahon na yon, palaging umulan. Siguro yun po ang dahilan kung bakit hindi napisa yung mga itlog ng ating bingala na nakuha natin doon. Napakasayang, no? Maganda sana pag may bakod tayo para sa pingin niya. Pero busy pa tayo sa ngayon. Inuna pa natin yung pagtatanim ng mga natyer. Hindi pa natin natupag yung paglagay ng bakod. Tinabunan po natin to ng tangkay ng niyog. Yung ating ginya dito. Ano? Andyan lang sila mga kaprobinsya. Tingnan natin.
So kung sakaling mapisa yung itlog niya, malapit na ito mapisa. Yan o. Hindi ko alam kung ilang piraso yan. Hinayaan na natin siya dyan na patuloy sa pagdilim. At yung ating mga mais dito, sa sunod na araw mga kaprobinsya, harbisin na natin yung ating mga mais dito, yung medyo laya na. Habang hindi pa masyadong tuyo yung dahon nila. Kasi pag hintayin pa natin na magkulay brown na yung mga dahon nila, matuyo na ng husto yung mga dahon, hindi na natin mapakinabangan pag ganito na. Ipakita ko po sa inyo pag ganito na lahat. Yan. So yung ganito na yung dahon ng ating mais, hindi na ito kainin ng ating mga alagang baka o kalabaw. So sa sunod na araw, yung mga ganito pwede na ito harbisin basta init yung panahon. Tapos pag harvest natin, balatan at ibilad sa araw. Tapos yung mga dahon, mapakinabangan natin kasi kulay green pa. So yan po ang ating gagawin dito para maipakain natin sa ating mga alagang baka yung mga dahon. Kahit si Palo, malakas kumain si Palo ng mga dahon ng mais. Matagal na po na hindi nakakain ng mais si Goy Goy. Bigyan natin to kay Goy Goy. Goy Goy, oh. Sa tuwing magbigay tayo ng pagkain kay Goy Goy, magsilos yung mga aso natin. Gusto lang lumabas. Sit down. Yan si Goy Goy, oh. Ano Goy? Magaling magbalot si Goy Goy ng mais. At ngayon naman, mag-ihaw kami ng tilapia. Mag-harvest kami para pag-ihaw. May nabasa po tayo ng comment mga kaprobinsya na believe daw siya sa atin sa ating kakuriputan. Kasi yung ginawa natin dito, instead na siminto, nilagyan na natin ng sako ng harina. Yan. Pero effective naman mga kaprobinsya, wala namang problema. At sinadya lang natin na naging kuripot para makatipid tayo. Bakit pa tayo gagastos ng malaki na may paraan naman kung paano natin masolusyonan na hindi gumastos. At yung ginawa namin, napaka-effective naman na sako ng harina, nilagyan ng lupa, tapos kinumpak ng gusto. Yan. Ngayon, hindi na tumagos ilalim yung ating pan dito. Nagawa namin yung, siguro first time na nakita na sako ng harina yung pangharang. Dahil po sa aming experience dito, nakaisip na po kami ng ganun. So hindi kami nakagastos, hindi tayo nakabili ng isang sako. Yung tirang-tirang siminto lang yung ginamit natin. Saka din ilang nakakuha. Bago mo nang itog lakaw, Jo. Bago nga itog lang, oy. Wala dong. Yan, si Jumbo nakahuli agad. Laki, oh. Bago nang katog lang, oy do.
bago nag-practice kung paano lumangoy. Marami ng mga manliit. Galawin nila yung pain natin. Yung isa. Ang laki yung nakahuli ni Jumbo. Ang laki yung nakuha ni Jumbo. Asabo, asabo. Ay. May mga ilan dito na mga malalaki na. Yan po ang maganda mga kaprobinsya pag maghuli tayo. Walang pangawin lang. Kasi hindi sila makuha lahat. Pero pag tanggalin natin yung tubig, maubos yung mga tilapia natin. Libre yung magulang namin dito. Okay. Wala ka dito. Turot dito. Tinggi. Uy! Sayang na sayang. Balik.
ingon. Uy! Uy! Ay! Isang bali na oh. Wala na magipunit mo Jo. Kayo. Kuha na. Kuha na yun. Balikat mo din. Balikat kahon. Aris pa rin doon. Umasapan na rin. Ito po yung ulam namin ngayon oh. Nihaw na tilapia. Mga kaprobinsya, kailan na po? Ito yung pagkain namin oh. Paksiw na tilapia, may kanin. Inihaw na tilapia, may manghang na sauce. Yan. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Sira yung light natin dito kasi nagpabili tayo ng itlog. Wala nang itlog doon sa baryo. Tapos wala din tayong itlog dito sa ating mga manok. Kain tayo ng rice. Kaunti lang. Isang kuan. Isang palangganita. Do? Like sino ba doon? Mukha na ini mata sino ba? Medyo. Pagmamahal ko. Ayaw, mag-oga na pa umang bro. Magpataba tayo ulit. Magpabuyon tayo na ito. Ikaw daw, pabuyon mo ka daw. Kasi, nailungon naman tayo tayo. Yung dago sa di mo pakita ang pagkaon lang. Lawon na.
kaganapan dito sa amin mga kaprobinsya at maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa na palagi nanonood, at mga palagi nag-comment, sa mga likers. Maraming salamat po. Shoutout muna sa ating mga kaibigan dyan. Shoutout din na Noriel and Sarajen Mangurale from New Zealand. Shoutout kay Dodong Ventura from Talay, Dumaguete City, Negros Oriental. Shoutout kay Bing Cablas at kay Lolo Tagabi. Shoutout kay Ruel Calambro from Bukidnon. Greetings from Ariel Gorelia. Shoutout kay G. Malorca. Shoutout kay Attorney Sane Solkiat. Shoutout ka Tao and Obiso family. Shoutout din na Engineer Darwin and Sherwin Ocampo. Greetings from June Ocampo, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Shoutout kay Ma'am Liza Stable. At sa mga hindi ko po na shoutout na lang po sa lahat at maraming salamat po.